Iwan ka man ng lahat, tanging Panginoon lamang ang mananatili. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 21, verses 29 to 33, and I read it for you. Then he told them a parable. Look at the fig tree and all the trees. As soon as they sprout leaves, you can see for yourselves and know that summer is already near. So also, when you see these things taking place, you know that the kingdom of God is near. Truly I tell you, this generation will not pass away until all things have taken place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Sa tuwing babalikan po natin ang ating buhay, ating pong magugunita, may isip at marereflect na marami palang mga tao na bumitaw sa atin. May mga tao na lumisan, may mga tao na nagpaasa sa atin. Pero tayo po ay nananatiling matibay sa laban ng ating buhay. Kahit na tayo ay nag-iisa na lamang, kahit na tayo ay mag-isa na lamang nagtatrabaho, walang suportang nakukuha at iba pa. Ang ating pong binasang ebanghelyo ay isang paalala sa atin na magwakas man ng lahat, iwan man tayo ng lahat, ngunit ang Diyos mananatili. Ang sabi nga sa ating pagbasa, Truly I tell you, this generation will not pass away until all things have taken place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Magugunaw ang lahat, maglalaho ang lahat, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili. Ang Diyos ay tapat, nariyan siya, hindi siya nangiiwan. No? Medyo minsan naisip natin, parang ang corny naman na pakinggan, no? Yung sinabi mo, Father. Pero ito ang katotohanan na ang Diyos ay hindi nangiiwan. Tingnan po natin ang ating mga karanasan ngayon. Tingnan po natin kung paanong naging tapat ang Panginoon sa mga tao na may malubhang sakit. Paano mo nadama? Paano mo ba nalampasan ang sakit na iyong iniinda? Hindi ba't nariyan ng Diyos umagapay sa iyo at nagbigay ng lakas hanggang sa ikaw ay gumaling na? Sa mga estudyante na nagsusunog ng kilay, hindi alam kung ano ang gagawin, wala nang tulog at pahinga dahil sila ay dedicated na makapag-aral, makapagtapos, at makapasa ng board exam. Saan mo nakita ang Diyos na hindi bumitiw sa karanasang yan? Sa mga nasa ibang bansa na nagtatrabaho, sa ating mga kababayang OFW. Saan mo nakita ang Diyos sa mga panahon na ikaw ay malungkot? Sa mga panahon na ikaw ay nangungulila sa pagmamahal ng iyong pamilya? Sa mga panahon na nahihirapan ka na dahil hindi lang isa ang trabaho mo, 2, 3, o higit pa? Saan mo nakita ang pagmamahal ng Diyos na hindi nangiiwan sa iyo? Napakarami po nating karanasan na kailangan nating usisain at ipagdasal. Tingnan natin, nasaan ba si Jesus? Nasaan ang Panginoon na hindi nangiiwan? Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Lagi po sana tayong nakakapit sa Kanyang salita, na siya ay hindi mangiiwan sa atin anuman ang mangyari. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa iyong binitawang pangako sa amin. Hindi niyo po kami iiwan. Malalim po ang aming pananalig sa iyong salita. At nawa, Panginoon, hindi po kami susuko anuman ang ibato sa amin ng mundo at ng aming buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo, and share it to your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po.
Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po, just search Father Fiel Pareha. God bless you po.